matinding depekto o malaking problema ngayon ng ating planeta, lalo pong lumalala. Kagaya na lamang po nitong New York, mayroon pong isang hindi magandang nangyari sa New York. Ano kaya ito mga sangga? Yan po ating mag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng mga manonood, sa lahat po ng mga solid sangkay na lagi pong tumatambay dito para panoorin yung ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating channel. So, sa ibaba po ng video na to, ito mismong pinapanood nyo mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button. So wala po kayong ibang gagawin, kundi pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko mga sangkay, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Ganun lamang po kadali. Sa ibaba lamang po yan ng video na to. So ito mga sangka, meron pong naganap sa New York na gusto ko rin ipaabot sa inyo. Kasi ayokong nahuhuli ang mga solid sangkay o mga manonood dito pagdating sa mga impormasyon na nagaganap sa ating mundo. At related po ito sa kung ano po ang sinasabi ng banal na aklat. Ito po yun. Record-setting na ulan sa New York City nagdulot ng flash flooding. Matindi po ito mga sangkay. New York, binaha ng malubha. Record-setting na ulan ang bumuhos sa New York City at paligid na rehiyon noong Biyernes. Nagresulta ito sa flash flooding ng mga kalsada, basement, paaralan. Nagmistulang Metro Manila itong New York City doon sa Amerika. Akalain mo mga sangkay, wala na po talaga ngayon sa ating panahon, maging yung mga kinikilala po natin mga malalakas na bansa, matitindi at mga mayayamang lugar sa ating planeta, hindi na po sinasanto ng kalikasan, ng hagupit ng kalikasan, maging ang Amerika. At nagsara ng buong linya ng subway. Tinatayang nasa 1 buwang halaga ng ulan naman ang bumagsak sa Brooklyn. Sa Brooklyn naman po ito mga sangkay. Andiyan ninyo, 1 buwan na halaga ng ulan ang bumagsak din doon. Dahil dito, nagdeklara ng state of emergency si New York Governor Kathy Hochul para sa New York City, Long Island at Hudson Valley noong din Biyernes ng umaga. Grabe. Habang nagpaalala na manatili ang mga residente sa tahanan. Okay, again, kung maaalala nyo mga sangkay sa mga movies na napapanood nyo, okay, yung mga science fiction movies, noon, napapanood lamang po natin ito sa mga ganong klaseng movie. But right now, we can now testify na totoo na po itong nangyayari sa ating planeta. So ano nga bang nangyayari mga sangkay? Mamaya pag-usapan mo natin yan. Lalo na ang mga nakatira sa basements. Ayon sa New York City Fire Department, nagsagawa ang mga bumbero ng rescue sa 6 na basements sa New York City dahil sa agos ng tubig baha. Marami ring first responders ang nag-rescue sa mga na-stranded sa kanilang sasakyan. So, may mga nasa sasakyan, mga sangkay na munti ka na pumalali. Nasuspinde ang serbisyo sa 10 linya ng tren sa Brooklyn at lahat ng 3 linya ng tren sa Metro North. Ganun po kalupit itong ulan na to, mga sangkay. Yung mga tren, subway, suspended. Ganun po kalakas. Dahil bumuhos ang tubig baha sa mga subway at riles, kaya kailangang magpakalat ng karagdagang bus upang makatulong sa mga commuters. Ngayon mga sangkay, ito sa international news naman, ito makikita po natin yung mga actual na kaganapan. Ito po mga sangkay, makikita po natin na yung kalsada yung nagmismo ng Metro Manila sa mismong New York. Ang bumuhos na ulan ay pang 1 buwan na raw. Pambira, ganun po kalakas. Ganyan po ka-powerful itong sinasabing napakalakas na storm sa New York. Ngayon, sa TikTok. Ito sa TikTok kasi lagi pong nauuna pagdating po sa mga ganito eh. Ito ang dami pong nagkalat na video. Ito naman, parang
Nasabi na po sa Simpsons na ano. Try natin panoorin. The coincidence, right? So ito po yung conspiracy theory naman mga sangkay. Parang ano to? Imagine just another coincidence. Tapos i-relate po niya yan doon sa cartoons. Grabe, yan po ang nangyari sa kanila doon sa New York. Tingnan nyo, ganyan po katindi. How the fuck am I supposed to get across this? Ganyan po katindi ang pagbuhos nitong baha. This just happened. Or again, the giant crack. Grabe. Guys, this is the reality right now na nagaganap sa aming planeta. Imagine ninyo, mga bus. Teren, yan na po. Mga makikita. Grabe. Ay, tulay. Oh my goodness. Yan po ay realidad na nakikita po natin ngayon sa ating planeta. Ngayon, mga sangkay, marami yan. Ito. Tingnan po natin. Ito doon sa same. Ayan o, makikita po. Dumadaan ng tren habang bumubuhos ang napakalakas na ulan at saka pinasok na po yung station. My goodness. Grabe. Oh my. Anong nangyayari sa ating mundo ngayon? Gusto kong maintindihan at makita niyong lahat mga sangkay na noon hindi po ito nangyayari. Pero ngayon, nagaganap na. Mga science fiction noon, ngayon realidad na nagaganap. So, ang dami pong video na nagkalat dyan, mga sangkay. Ito, dami po niyan. Ngayon, basahin po natin ito mga sangkay. Ito para maintindihan ng lahat. Many of the signs are terrifying and dreadful. The prophets have warned that the earth will experience great turmoil, wickedness, and war and suffering. The prophet Daniel said that the time before the second coming would be a time of trouble, such as the earth has never known. Okay? So, napakarami mga sangay na possible na mangyayari in the last days daw. Ayon po yan sa Biblia. Alam nyo mga sangkay, ang Bible never po talaga nagsinungaling. Kagaya na lamang po ng war. Before nangyari itong mga kaganapan na digmaan sa ating planeta, na itala na po sa salita ng Diyos. Kagaya po na ito ang mga disciples, mga sangkay noon nung nandito pa si Jesus Christ sa lupa, nagtanong, ano bang mangyayari sa ating, ano ba ang magiging palatandaan ng kanyang pagbabalik? Sabi po dito, ye shall hear of wars and rumors of wars. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Nangyayari na o hindi? Nagaganap na po yan sa panahon natin ngayon. Nangyayari na po yan mga sangkay. Kasi ang naisulat po sa Biblia, I know maraming Kristiyano mag-a-agree dito. Ang Biblia po ay hindi nagsisinungaling.
Lahat ng mga nangyayari, nagaganap ngayon mga sangkay, yung advancement, yung pagkakaroon ng advanced technology, pagkasira ng ating kalikasan, mga kalamidad, bago pa mangyari na isulat na po sa Biblia. That is why, yung mga hindi naniniwala sa Bible, ewan ko na lang sa inyo. Ayun, nakasulat bago pa ito maganap. Clear, loud and clear. Ye shall hear of wars and rumors of wars. Diba? Rumors of wars. Kaya napapakinggan po natin yung mga banta ng digmaan. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Sabi po dito, many of these signs are being fulfilled. Wickedness is everywhere. Tama, mga sangkay? Nations are constantly at war. Earthquakes and other calamities are occurring. Many people now suffer from devastating storms, drought, hunger, and diseases. We can be certain that these calamities will become more severe before the Lord comes. So, hindi na po tayo magtataka. Talagang mangyayari ito bago po ang pagbabalik ng Diyos. Dahil itong second coming of Jesus Christ, hindi po yung katang-isip. Kahit ako mga sangkay, buo, 101% mangyayari itong pagbabalik ng ating Panginoon. Pero bago mangyari yan, magaganap po muna mga sangkay itong mga mabibigat. Hindi naman yung Great Tribulations. Pero itong mga kaganapan, mga sangkay na mga calamities, pangalan lamang po niya ang sinasabi lamang po ng mga scientist, ito ay anong tawag dito? Ito lamang po ay climate change, global warming. Pero sa Biblia, ito po ay prophecy na isulat, na ihula na po sa Biblia. Sabi ng Bible, di ba? Ito, para mas klaro mga sangkay. Pangalawang Timoteo. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Biblical po yan. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. And now, guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.